hindi na ho normal bilang Pilipino 'yun mga kababayan, eh, 'no? Siguro naman kahit ibang lahi po, hindi gagawin 'yun. Dito ko lang po nakikita mga bossing, sa kanila yung wala ng ano, hindi na uso yung pagiging makatao. Sabi ni ano, sino yung nagtanong? Sabi ni asan ba yun? Sabi, "Sino yung namatay na DDS vloggers?" Si Shanwin, naalala niyo yun? Hmm. Si Shanwin, binawian ng buhay siguro may 2 o 3 buwan na ang makalipas. Pero nakita niyo po bang i-content? Siguro nabanggit po namin sa aming live, nabanggit ko sa aking mga content, pero pakikiramay yung ano namin, yung sinabi namin. Pero hindi po yung talagang isa din po yun, isa din po sa vlogger, narinig ko kay Tako Remoto na ipinapanalangin na si Pangulong Bongbong Marcos ay sumakabilang buhay na din po. Pero sabi ko nga ho sa inyo, hindi namin nagawa na anuhin pa, kutyain pa, hamakin pa, or banatan pa. Sabi ni Commander Chorba, walang empathy ang mga yan. Totoo ho. No, dati ho mga kababayan, siguro bago mag-umpisa ang termino ng dating Pangulong Duterte, no? Makikita mo kahit papaano mga Pilipino, eh, nandoon yung pagiging makatao, eh. Noon, wala na, ganito na, respeto na. Pero simula ho, mga kababayan, nung ang pamilya Duterte o si dating Pangulong Duterte na ang naupo, parang naging normal na lang po. Kapagka hindi ka nakasuporta doon sa Duterte, tsugi ka. Normal lang, no? Parang kagaya po nung ngayon, mga bossing. Mm, na na tipo bang wala yan, eh, kasi binabanatan niya si Digong, sinasabihan, tatay mo karton, eh, 'no? Kaya dapat lang sa kanya yang ganyang nangyari. Totoo po ba? Dapat ba gano'n? Bardagulan versus bardagulan. Dapat hanggang gano'n lang, hindi yung babawian niyo ng buhay yung tao dahil talo kayo sa bardagulan. Sabi ni Ma'am Beth De Jesus, PBBM vloggers, okay lang naman i-content ninyo ang pagkawala ni Mima dahil ina-update niyo lang ang mga fans. Siguro po kahit doon sa mga, DDS, 'no, hindi naman mapipigilan 'yan. Pero yung respeto na lang po, mga kababayan, yung respeto na lang po. Yun lang, hindi sa kanila walang, pagiging makatao. Hindi uso ang pagiging makatao. 'Di ba Ma'am Annabel Ye? Hmm. Sagutin ko yung problema mo Hmm. sa kabaong. Sige, sasagutin ko. Para malaman ng taong bayan to. Pati kabaong may problema? 'Di ba? Putya, nakakita ka lang ng magandang kabaong ni Mima, putang ina, pera ng taong bayan, pera ng taong bayan. Oh. Tang ina mo. Uy, grabe. Hindi pasensya na ho, alam ko hindi kayo sanay na makakarinig ng mga, murang ganyan, 'no? Pero hindi ko naman po mapipigil gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, mga bossing, is ngayon ko lang din po papanoorin itong live ni Biyahe ni Koy. Alam mo yun? Sasabihin mo pera ng taong bayan to, pera ng taong bayan. Alam mo ba sa Madaming nagsasabi na gano'n, lalo na po doon sa mga DDS, ano? Isa-isahin natin yung mga vloggers po, mga kababayan. Sa vloggers, sa mga nagba-vlog po, mga live streamers, mga bossing, kapagka nakikita ninyo yung viewers, 'no, lalo na, through their lives, kapag lumalagpas ng 1,000 'yan, mga kababayan, 'pag lumalagpas ng 1,000 ang live viewers ng isang vlogger, mga bossing, buti na lang nasabi ko 'to, 600 lang viewers natin, ano. Automatic po 'yan, hindi bababa sa 200 o 300,000 yung suswelduhin o kikitain niyan sa YouTube, mga bossing. Matic po 'yan, 'no, 'pag araw-araw
Ganon. Doon pa lang Doon pa lang mga kababayan, tingin, alam mo na kayang gumastos, na kayang bumayad, no? Doon sa mga ganyang kabaong, etc. Di ba ba? Pangalawa, sila Boss Mike Cervera, yung ibang mga vloggers, may mga negosyo, may mga pangalawang source of income na pinagkukuhanan po, mga bossing. Ayaw mo pala na magmura, boss? Ba't di mo sinaway si Mima noong buhay pa? Grabe ang tinding magmura noon. Kanya-kanyang style yan eh. Di ba? Kanya-kanyang style ng pagbablog yan. Hindi ko pwedeng, wag ka magmura, ganito, ganyan. Minsan, nasabihan ko na si Mima, about sa pagmumura. Pero, ano na din yan? Kumbaga, 24 anyos, 22 anyos, nasa wastong, yun yung style nila eh. Yun yung style nila. Kung nagagrabihan kayong magmura kay Mima Alicia, ano si Tatay Carton? Ano si dating Pangulong Duterte? Di ba? Kung para sa inyo, ganun ka salbahe, ganun ka demonyo si Mima Alicia dahil doon sa mga pagmumura niya, si dating Pangulong Duterte? Di ba? O baka dahil mukha lang sa inyong masama si Mima Alicia dahil nasa kabilang panig ng politika at hindi nakasuporta sa mga Duterte. Di ba? Si dating Pangulong Duterte, minumura pa pati Diyos. Si Mima Alicia, wala namang ganun. Meron pagmumura sa kanyang pagbablog, pero hindi umabot sa pagmumura sa pati po sa Diyos. Di ba mga kababayan? Wala ding issue ng pagpapapatay ng tao si Mima Alicia. Ano yung dating Pangulong Duterte? Baka kaya lang mukhang, para sa inyo, salbahe. Pero kung babalansin nyo, sabi nga ni Robin Padilla, dapat hindi bias. Mas malala yung tatay ninyo. Baka kaya, hanggang ngayon, si dating Pangulong Duterte, mahaba ang buhay dahil pinagbabayad siya dito sa lupa. Masakit marinig. Pero baka ganoon yun. Si Mima Alicia, tahimik na. Si dating Pangulong Duterte, ayun, malayo sa pamilya, nagdurusa, nakakulong, mahina na, matanda na. Pero ganun pa ang sinapit. Di ba, Alonly TV? Lalo na yung mga taong minumura, is mga demonyo. Ang galing yun? May ebidensya ka ba? Wala kang mailabas eh. Wala. Puro ganun lang po yun. Sabi ni Annabel Ye, fake news, nauuwi na daw si Digong. Yan po yung mga nakikita kong inaanod niya. Ma'am, mga ipinopost po ng mga DDS. Muli na naman po pinapaasa yung mga subscribers, yung mga followers nila, nauuwi ang tatay nila. Ano po ang sabi ano po ang sabi ng mga lawyer? Aabot ng 10 taon ang pag-iimbestiga pa lang kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, tayo, hindi natin pinapanalangin na bawian na ng buhay ang dating Pangulong Duterte. Pero, kapag real talk ang pinag-usapan, mga kababayan, yung 10 taon na yon at yung edad ng dating Pangulong Duterte, tingin nyo po ba, umabot man, matapos man yung paglilitis ng 10 taon, paano kung ang hatol ay guilty? So, talagang malamang sa alamang, doon na mababawian ng buhay ang dating Pangulong Duterte. Ulitin ko, hindi ko ipinapanalangin. Pero kung real talk ang pag-uusapan, ganon ang malaking posibilidad na mangyari. Ako may ilalabas ako sa yung ebidensya kung saan galing pera yun. Di ba? Gusto nyong malaman?
Tangina, inggit na inggit ka. Huwag ka magalala, sponsoran din kita. Kabaong. Gusto mo? Sponsoran ni Koy ng kabaong. Papakitaan kita ng resibo, antayin mo ako. Antayin mo ako, oras na makauwi ako. Nasa bahay yung resibo eh. Mhm. Nasa bahay. Naging issue din pala yung kabaong. Ano? Kasi mga kababayan, base nga po doon sa mga naririnig natin, doon sa mga kaibigan natin, ang ating Pangulo ay nagpaabot po ng tulong para doon po sa lamay ng ating kaibigan na si Mima Alicia. Yung resibo. Hayop. Lahat na lang mga kababayan kong ginagawang issue. Keso pera daw ng taong bayan yung Kasi hindi sila magtagumpay eh. Simulat sa pool pa lang, hindi sila magtagumpay. Kaya ganyan. nasos kay Mima, keso pera daw ng ganito. Tangina. Hmm. Walang VIP treatment, hoy. Gusto mong malaman kung sino gumastos? Pagbibigyan kita. Tangina, hindi ka na naawa. Dati mong bataan yan. Sana, sabi ni Esterong Kingko, sana tumagal at humaba pa ang buhay ng ex-president Duterte. Alam ko ibig sabihin mo dyan, no? Sana tumagal pa, humaba pa. No? Para mas mahaba pa ang pagdurusa, ganun ba? Nung panahon ng kampanya, pinakinabangan mo si Mima. 'Di ba? Nung panahon ng kampanya, pinakinabangan mo si Mima kung ano-anong inutos mo sa kanya. Ayun, tingnan nyo po, naging magkaibigan pa pala. Tayo po, mga kababayan, bilang isang Pilipino, siguro kayo na-experience nyo na din po yun or yung mga mahal nyo sa buhay or yung mga kapitbahay ninyo na bago mamatay yung isang tao na kaaway ng isa, ay away pa, di ba? Away pa. Tapos nung pagkaano po, nung wala na po, mga kababayan, ceasefire na eh. Yung natirang nabubuhay is nagbibigay na ng respeto. Pero dito, biruin mo, kaibigan pa pala. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung pagbanat nila. Ano po? Yung tipo bang tayo, ay wala na eh. Nagkaaway tayo, naging hindi maganda yung ending natin, simula hanggang sa yumao ka, pero pagpapatawad na eh. Dito iba ho, mga kababayan. Kaya sabi ko, naiisip ko, siguro na nabubuhay talaga si Mima Alicia, hindi to mga makaporma dahil mabigat talaga na mambardagol si Mima. Ginawa mong anak-anakan yan. And now, sasabihin mo, ganyan? Uy, maharli ka. Nung panahon ng kampanya ni BBM, nakalimutan mo ata. Isa yan sa mga minamanduhan mo. Isa yan sa mga inuutusan mo. Isa yan sa mga tao, maharli ka, na minahal mo. Walang ganun sa kanila. Ano po? And now, sasabihin mo, shootang nyo na Junji puta na yan. Tangina, magkalabasan tayo ng screenshot, maharli ka po na sinabihan mo ng anak yan. Oo, di ba? This will be the last. Lalabasan ko lang ng resibo to si Maharlika. Oh, para malaman niya. Issue eh. Di ba? Game. Kung naiingit ka kay Mima, pwede ka naman sumunod dun eh. Kuha ka ng lubid. Nasapawan kasi siya ni Alicia. Masasabi ko, nasunog yung mga fake news nila dahil kay Alicia po. No? Hanggang doon. Kasi mga kababayan, ganito po yan. Magpe-fake news yung isa, kapag ka walang sumasawata, kapag ka walang nagpapaliwanag at nag-e-explain, Ma'am Brenda Barton, tuloy-tuloy lang yan. No? Kasi walang nakikita papaniwalaan. Itong Mima natin,
Talagang kada fake news nila sinasagot niya, ipinapaliwanag, ine-explain hanggang yung mga manonood nare-realize, no, naku, fake news pala talaga pinapakalat ng mga iyon. Eto tingnan mo, na-i-explain ng maayos ni Mima hanggang sa kakasawaan po ng mga manonood. Sabi ko nga sa inyo, 500,000, nasa, something like that, 'no? Magpa-500,000 na siya dati. Ako ang subscribers ko 300,000, pero, nalagpasan ko pa ho, eh. Huminto yung subscribers nila, eh. Naniniwala ako isa yung paglaban ni Mima sa fake news nila, kaya po ganyan yung mga channel nila, nahinto po, 'no, yung pag-angat. Seryoso mga kababayan ko. Yeah. Kaya ba ng screenshot? Baka magulat kayo. Kasi kung i-insist nyo na si Pangulo ang gumastos, mali ka doon. Maharli ka. Oo, mali ka doon. Sinagot na kita, gusto mong mainggit eh. Gusto mong patulang kita, gusto mong ganyanin kita. Well, pagbibigyan naman kita.